ako sumakay doon at hindi ko na malayang wala na rin tigil sa pag-agos ang mga luha ko. Hinawakan ko ang isang kamay ni Grace habang nakatitig sa walang malay niya mukha. May sugat siya sa dibdib na ngayon ay may banda na upang pigilan ang pagdurugo. Oh God, huwag mo po sana siyang kunin sa akin. Tahimik na usal ko ng dasal. Hindi pa rin nababawasan ang panginginig ng buong katawan ko dahil sa sobrang takot at pag-aalala ko sa kalagayan niya. Patuloy sa pag-iyak si General, ganun din ako hanggang sa makarating kami sa ospital. Huwag mo akong iiwan. Ulit-ulit kong bulong sa kanya habang sumasabay ng takbo sa stretcher na pinaghigaan niya. Naninikip ang dibdib ko dahil sa tanawin. Ang babaeng mahal ko ay nasa ganitong kalagayan. Para akong mawawala ng malay dahil hindi ko alam kung paano dadalhin ang kakaibang sakit na kumakain sa buong sistema ko. Bawal po kayo sa loob. Pigil sa akin ng nurse na papasok na sa emergency room. Dahilan para mabitawan ko ang kamay niya. Ang takot na ayokong maranasan noong gumagawa ko ng paraan para mahanap siya ay nangyari na. Nasaktan siya at ngayon ay walang kasiguraduhan ng kalagayan. Naulit ang pangambang naramdaman ko noong unang dalhin siya dito noong matamaan siya ng bala sa ulo. Napaluhod ako sa harap ng sumarang pinto habang sapu-sapu ko ang bibig ko dahil sa pag-alpas ng hikbi. Ayokong isipin na mawawala siya sa akin dahil hindi ko alam kung paano haharapin ang bukas nang wala siya. Hindi ko alam kung paano pa ako hihinga kung wala na siya. Tana! Narinig kong pamilyar na boses ni Daddy. Hindi ko alam na nandito na agad sila. Walang pag-aalinlangan ako yumakap sa kanya na parang batang inagawan ng laruan. Sana nga ay ganoon na lang pero hindi. Ramdam na ramdam ko ang pagkahati ng puso ko dahil sa hapdi ng dulot ng mga nangyayari. Hindi ko alam kung paano na kaya ni na Kuya First at Kuya Second na harapin ang ganitong klase ng sitwasyon gayong ako. Ngayon ay parang hindi na alam kung paano huminga. Bakit siya ba po? Bakit siya? Sa dinami-dami ng tao sa mundo. Umiiyak na tanong ko habang mahigpit na nakayakap kay Daddy. Hinahagod niya ang likod ko pero hindi yun nakabawas sa takot na nararamdaman ko ngayon. Mahal na mahal ko ang Inday Diyos ako. Noon hindi ko alam na may kakayahan pala magmahal ang isang tao ng ganito katindi at kalalim. Noon, tinatanong ko kung posible ba ang umiikot ang mundo mo sa isang babae. At ngayon ay isa na ako sa sumasang-ayon. Walang imposible sa laro ng pag-ibig. May trauma na ako sa ospital dahil sa paulit-ulit na trahedyong nangyayari sa pamilya namin pero ngayon ay isinusumpa ko na ang ganito lugar. Anak! Naalerto ko nang marinig ko ang takot na sigaw ni General at walang nakaawat sa kanya nang pumasok siya sa emergency room. Wala akong sinayang na oras. Kahit nangihina ay sumunod ako papasok. Nasana'y hindi ko na lang ginawa dahil yun pala ang magiging dahilan ng pagguho ng mundo ko. Caroline Grace, Anjo, Chu. Time of death, 1:02 p.m. Humarap ang doktor sa amin. I'm sorry. Huminto ang paghinga ko habang nakatuon ang paningin sa babaeng mahal ko na walang buhay na nakaratay sa gitna ng silid. Flatline ang nasa machine. Tanda, nawala na siya. Sa isang iglap ay nawala siya sa akin. Wala na siya. At hindi ko kaya. Hindi po siya patay! Sigaw ko at halos hindi lumabas sa bibig ko ang mga salitang iyon. Hinawi ko sila para malapitan ko ang Inday Diyos ako. Hindi ako papayag na mawala siya sa akin. Hindi ko kakayanin. Kumarap ako sa doktor at nagmamakaawa kong humawak sa kamay nito. Please, Doc. Gawin niyo po ang lahat para mabuhay siya. Ilang ulit akong umiling dahil sa pigating nararamdaman ko. Hindi ko kaya mawala siya sa akin kaya please, buhayin niyo siya. Pilit itong umiti sa akin pero puno ng awa ang mga mata. I'm sorry, pero ginawa na namin ang lahat pero hindi na kinaya ng kanyang katawan dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. At ang malubhang tama niya sa dibdib ang naging dahilan. Paliwanag niya pero ayokong pakinggan. Nanginginig ang mga kamay na hinawakan ko ang dibdib ng Inday Diyos ako para damhin. Kung tumitibok pa yun pero para akong pinagbabato ng sibat sa puso nang walang maramdamang kahit konting tibok mula doon. Napakagulol akong mahigpit na niyakap ang duguan niyang katawan. Hindi ko kaya. Huwag.
Huwag mo akong iwan. Magbabago na ako. Hindi na kita sasaktan. Hindi na kita sasaktan kahit kailan basta gumising ka lang. Parang awa mo na. Bulong ko at pilit siyang niyuyugyug kahit na alam kong walang makukuha ang sagot mula sa kanya. Inday Diyos ako. Ako to. Ang intoy mo. Ako to. Di ba sabi mo, di mo ako iiwan? Di ba sabi mo, mahal na mahal mo ako sa kabila ng sakit na naibigay ko sa'yo? Kung mahal mo talaga ako, gumising ka para sa akin. Para sa akin, please. Lahat ng mga salitang nasa isip ko'y sinabi ko na dahil nagbabakasakala kung baka nagbibiro lang siya. Naghihintay ako ng himala habang paulit-ulit na hinahalikan ang kanyang walang kulay na labi. Tutuparin ko pa ang pangakong ibabalik ko ang paningin mo, di ba? Huwag namang ganito. Kung gusto mong gumanti sa mga nagawa ko noon, huwag naman sa ganitong paraan. Masuyo kong hinaplos ang walang buhay niyang muka na may mga pasa. Nasaktan na naman siya at wala na naman akong nagawa. Hindi pa pala sapat lahat ng mga ginawa kong paghahanap sa kanya dahil hindi ko pa rin siya nailigtas. Wala ni sa kalingkingan ng mga nagawa niya sa akin na nagawa ko para sa kanya. Buhayin niyo siya! Sigaw ko. Nilalamo ko sa sakit ang puso ko habang nagmamakaawa sa lahat na ibalik nila sa akin ang babaeng mahal ko. Tumingala ako at mariing pumikit para makiusap sa kanya. Siya na lang ang pag-asa ko ngayon. Kung gusto niyo po akong pahirapan sa mga pagkakamaling nagawa ko, nakikiusap po ako. Sana po huwag niyo siyang idamay. Kahit ako na lang. Mahal na mahal kita, huwag mo namang gawin sa akin to. Pagmamakaawa ko sa kanya pero tila walang nakaninig sa pagmamakaawa ko dahil nanatili siyang nakapikit at hindi humihinga. Maaari niyo na ho siya dalhin sa morgue. Nagpanting ang tenga ko dahil sa narinig kong mga salita kay General. No! Walang dadalhin sa morgue! Mabubuhay siya! Mabubuhay siya! Sigaw ko at kulang na lang ay magwala ako dahil parang napakadali lang sa kanya ang lahat. Pues sa akin hindi. Mahigpit ko niyakap ang katawan ng Inday Diyos ako. Nang lalapit na sa kanya ang mga nurse. Ayoko. Hindi ko siya ibibigay dahil mabubuhay siya. Hindi ko siya hayaang mawala. Huwag kayong lalapit. Huwag kayong lalapit sa kanya. Papatayin ko kayo kapag lumapit kayo. Galit na galit ko sigaw habang patuloy sa paghikbi. Ramdam ko na durog na ako. Hindi ko na makita ang sarili ko na humihinga sa susunod pong mga araw. Anak, wala nang magagawa ang mga Agad kong pinutulan dapat ay sasabihin ni Daddy. Hindi! Mabubuhay siya! Humarap ako sa ama ko at walang pag-aalilangan na lumuhod. Sabihin mo, Daddy, mabubuhay siya. Dahil kapag nawala siya, magpapakamatay ako. Magpapakamatay ako! Yumakap ako sa tuhod niya na parang bata. Wala na siya, anak. At kailangan mong tanggapin yun. Imbes ay sagot niya. Umiling ako ng umiling para iparating na mali ang mga sinasabi niya. Nagkukumahog akong bumalik sa pagkakayakap sa Inday Diyos ako. Ikinulong ko siya sa mga bisig at hindi ko siya pakakawalan. Magpapakasal pa kami. Ipinangako ko yun na gagawin ko siyang Mrs. Miller. Magiging asawa ko siya. Paulit-ulit kong usal habang paulit-ulit din gumuguho ang mundo ko. Lahat ng pangarap ko para sa amin ay tila papel na pinagpira-piraso at itinapon sa basurahan. Lahat ay nawala na parang bula dahil hindi na matutupad kapag wala na siya. Nanginginig daw ang buong katawan ko dahil sa sobrang emosyon na lumukob sa akin. Sa tarang buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong uri ng sakit at kahit kailan ay hindi ko nahihilingin ang bangungot na ito. Ibalik niyo sa akin ang Inday Diyos ako. Pagmamakaawa ko sa kanila. Nagsisisigaw ako nang hilahin ako ng mga kapatid ko palayo sa katawan ng babaeng mahal ko dahil balak na itong takpan ng tela. Hindi! Huwag niyo siyang ilayo sa akin. Magigising siya. Pinangako niyang hindi niya ako iiwan. Hindi niya ako iiwan dahil mahal niya ako. Nagpupumiglas ako sa hawak nila pero ayaw pa rin nila akong pakawalan.
Tres, tama na. Pigil sa akin ni second. Itinulak ko sila palayo sa akin. Kailangan mong Nasasabi niyo lang yan dahil wala kayo sa sitwasyon ko. Madali sa inyo dahil hindi kayong nawalan ng babaeng mahal. Akmang lalapit na naman ako sa kinahigaan ng Inday Diyos ako ay muli nila akong pinigilan. Mas lalong dumagsa ang mga luha ko dahil pinagkakait nila sa akin ng mga sandaling mayayakap ko siya. Bitiwan niyo ako! Kasama ko sa kanya! Kahit nangihinay, nagpupumilit pa rin akong kumawala sa mga hawak nila. Wala na ako natitira sa sarili ko ngayon. Kung wala na siya, wala na rin akong dahilan para huminga. Gusto ko na lang na sumama sa kanya at magmamahalan kami sa malayo, sa kapahamakan at kaguluhan sa paligid. Kapag sumama ko sa kanya, magiging payapa kami. Parang awa mo na, anak. Dinig ko ang pakiusap ni Daddy na basag na rin ang boses kaya nangihina ako na paupo sa malamig na sahig at piniga ang dibdib ko, kung saan nawawasak ang puso ko ng ilang libong beses. Daddy, gamitin mo po lahat ng yaman natin kahit po wala na akong kainin, pati kumpanya ko kunin nyo na rin. Basta po ibalik nyo na lang sa akin ang Inday Diyos ako. Mamamatay ako kapag hindi ko siya nakasama eh. Patuloy ako sa pagmamakaawa habang tinatanaw ang mga nurse na inilalabas na ang katawan niya sa emergency room na kinaroroonan namin. Iho, magpakatatag ka. Nagpantingan ako dahil sa sinabi ni General. Lahat ng frustration at sakit na naipon sa kalooban ko'y nauwi sa matinding galit. Kaya mga kamaong bumangon ako at lumuluhang sinugod siya. This is your dumb fault! Kung hindi dahil sa'yo, hindi siya mawawala. Kung hindi dahil sa mga kasalanan mo, hindi siya malalagay sa ganitong sitwasyon. Galit na sigaw ko at wala akong pakaalam kahit na ama siya ng babaeng mahal ko at isa siyang general. General siya. Pinaglilingkuran ng mga naaapi pero sarili niyang anak ay hindi niya nailigtas. That's enough, Tres. Pinigilan ako ng mga kapatid ko. Marahas kong pinunasan ang mga luha ko dahil sa panlalabo ng paningin ko. Wala kang kwentang ama. Wala kayong kwentang magulang. Hindi ito umimik at yumuko lamang habang katulad ko'y nagtataas baba ang balikat dahil sa pag-iyak. Tiimbagang kong hinawi ang mga kamay na nakahawak sa akin at mabilis akong tumakbo palabas ng salida para habulin ang mga nurse na nagdala ng katawan ng Inday Diyos ako. Nakita ko ito sa hallway at wala akong sinayang na sandali para malapitan yun. Inday Diyos ako! Tugon ko at mahigpit na muling niyakap ang kanyang katawan na unti-unti nang nawawala ng init. Hindi pa rin kayang tanggapin ng puso't isip ko na wala na siya. Natuluyan na niya akong iniwan. Kahit kailan ay hindi ko matatanggap ang bagay na yun. Parang no isang gabi lang ay magkatabi pa kaming natulog sa isang kama na magkayakap at naghaharutan. Kaya hindi ko matanggap na iwan niya ako ng ganun kadali. I love her. I am deeply and madly in love with Caroline, Grace, and Chocho. Ang Inday Diyos ako. Ramdam na ramdam ko pa ang mabangoy niyang amoy na dumikit sa akin noong mahigpit ko siyang nihakap bago ko siya iwan sa ospital para puntahan si Troy. Dahil sana'y magiging plano namin sa kasong hawak niya. Kung alam ko lang sana hindi ko na siya iniwan. Sana mas inuna ko siya kaysa sa kasong iyon. Sana mas lalo ko pa ipinaramdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Sana hindi ko siya nagawang saktan noon. Sana mas maaga kong inamin sa sarili ko na siya na ang babaeng handa kong mahalin habang buhay. Napakaraming sana na habang buhay kong pagsisisihan dahil hindi ko yun nagawa para sa kanya. Mahal na mahal kita. Habang buhay na ikaw ang nag-iisa at natatangay kong Inday Diyosa. At ako ang intoy mo. Bulong ko sa kanya habang mahigpit kong hawak ang kanyang kamay. Napakasakit. Sakit na kailanman hindi na siguro mawawala sa sistema ko. Ang mawala ng babaeng pinakamamahal na siguro ang pinakamasakit na karanasan na hinarap ko buong buhay ko. Sa sobrang sakit, hindi ko na alam kung paano pa mabuhay sa bawat minuto lumilipas. Hindi ko na alam kung paano gagalaw tulad ng kung paano gumalaw ang mga taong alam ang kanilang patutunguhan sa buhay. Ako, sa nararamdaman ko ngayon, hindi ko na alam kung saan papatungo ang buhay ko.
Namatay na rin ang kalooban ko na makitang mawalan siya ng hininga. Isa na ako sa halimbawa ng nabubuhay na may patay na pagkatao. I'm dead inside. Narinig ko may kumatok sa akin silid pero hindi ko pinagtuunan ng pansin. Patuloy sa pagdaloy ang mga luha ko habang nakatulala sa kawalan. Binabalik-balikan ang mumunting alaala na naging kasama ko ang Inday Diyos ako. Mariing ko kinagat ang labi ko dahil sa palakas na paghikbing kumakawala sa bibig ko. Tres, pinit ako. Dinig ko ang boses na second pero tila ko binging walang narinig habang iniinda ang walang katapusang kirot na nararamdaman ng puso ko. Baka mali tayo at matrapik papuntang sementeryo. Tugon niya pa. Naikuyom ko ang kamao ko dahil sa mga sinabi niya pero hindi pa rin ako nagsalita. Nakatingin lamang ako sa blankong dingding ng kwarto ko habang nakasalampak sa sahig at patuloy na nilulunod ang pagkatao ko ng mga luhang walang kapagurang dumadaloy sa mga mata ko. Hindi ka ba pupunta sa libing niya? Kahit sa burol ay hindi mo malang siya sinilip. Wala pa rin akong imik kahit na narinig kong nakapasok na siya sa silid ko. Nakalak iyon ngunit nagawa niyang buksan. Hindi pa siya patay. Nagtatagis bagang nasa wakas ay tugon ko. Hindi pa patay ang Inday Diyos ako. Babalikan niya ako dahil mahal niya ako. Sandali kaming binalot ng katahimikan na sana'y ganoong uri na lang ng lugar ang tirahan ko. Yung tahimik at walang kahit na anong sagabal. Naiintindihan ko kung anong sakit ang nararanasan mo ngayon. Minsan na rin akong nalagay sa sitwasyong halos mabaliw ako dahil napahamak ang babaeng mahal na mahal ko. Pero Tres, kailangan mo rin tanggapin. Panimula niya na agad kong inilingan. Ni Gatuldok ay hindi ako nakaramdam ng hiya kahit nakikita niya akong wasak na wasak at lumuluha. Hindi ko kayang itago ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Wala akong lakas para magpanggap na malakas. Hindi pareho ang sakit na nararamdaman ko sa nararamdaman mo noon. Ang babaeng mahal mo ay nabuhay at naging masaya kayo pero ako, nawalan at kahit kailan hindi na siya babalik. Hindi ko na mararanasan ang saya. Tugon ko. Mapait ako napangiti habang malinaw na malinaw sa alaala ko ang nakangiting mukha ni Inday Diyos ako. Tanging alaala na lang. Ang palaging hangad ni Grace ay ang maging masaya ka. Kaya hindi siya matutuwa kapag nalaman niya unti-unti mo pinapatay ang sarili mo. Dito sa loob ng kwarto mo. Tanapik-tapik niya ang balikat ko pero hindi ako nakaramdam ng kagaanan ng loob. Mas lalo akong nalulunod sa sakit at lungkot. Hindi ko kayang mawala siya. Bulong ko. 1 linggo na mahigit simula nang maiburo na siya pero simula nang bitawan ko siya sa ospital ay hindi na ako lumabas dito sa silid ko. Hindi ko kaya makitang nakahiga siya sa loob ng kabaong dahil pakiramdam ko ay mas gugustuhin ko na sumama sa kanya ngayon din. Hindi ko kayang makita na ang huling alaala ko sa kanya ay nasa kabaong siya. Dito sa silid ko, pakiramdam ko buhay siya. Gustong-gusto kong paniwalaan ang sarili ko na hindi niya ako iniwan at busy lamang siya. Busy lamang siya sa pagiging agent niya. Ipinagpalit niya ang paningin niya para lang mailigtas ka at sana hindi mo baliwalain ang mga sakripisyo niya para manatili kang buhay. Gustong-gusto niya maging masaya ka. At kung totoong mahal mo siya, magiging masaya ka kahit wala siya. Hindi ako nakaimik dahil sa mga sinabi niya. Mahigpit ko niyakap ang sarili ko at namaluktot sa paanan ng kama habang patuloy ako sa pag-iyak dahil sa lungkot. Parang may mga bakal na nakadagan sa dibdib ko dahil sa sobrang bigat at kahit anong gawin ko ay hindi yun mabawasan. Ito ang huling araw na makikita mo siya kaya sana maging matapang ka magpaalam sa kanya. Ngayon alibing niya. Hanggang sa lumabas sa second at naiwan ako mag-isa, ay hindi ko pa rin alam ang gagawin ko. Paano ko magiging matapang kung ang dahilan ng lakas ko'y iniwan ako? The most painful reality is that there's no permanent in this world. Everyone come and go. We don't know who will stay and live. We don't know when they live and why. Pero sa pinakamasakit na katotohanan na iyon ay ang realidad na umalis na siya at iniwan na niya ako nang hindi ko alam kung bakit napakaaga siyang pinahiram sa akin at kinuha. Isa ako sa mga taong nabibilang noon na hindi naniniwala sa pag-ibig dahil takot ako sa mga consequences na maaari maging kapalit ng pagmamahal.
Hindi ko magawang maniwala na dadating ang panahon na iikot ang mundo ko sa isang tao. Hindi ako naniniwala na kayang dumepende ng kasiyahan mo sa ibang tao. Hindi ako naniniwala na masasaktan ang puso dahil lamang sa nararamdaman na iyon, pero lahat ng iyon ay pinatunayan sa aking totoo nang makilala ko ang isang babaeng nagngangalang Caroline Grace Anchocho. Eco and hot agent. Ang best friend ng asawa ng kapatid kong sa second. Ang babaeng sa kabila ng pagiging makulit ay napakabait. Ang babaeng napakatapang. Ang babaeng nagtiis na mahalin ako kahit na lubos ko siyang nasaktan. Ang babaeng handang ialay ang buhay niya para sa akin. May Inday Diyosa. Ang babaeng nagturo sa akin kung paano maniwala sa pagmamahal. Ang babaeng nag-alis ng takot at pag-aalilangan ko para sumubok na magmahal. Ang babaeng minahal at minamahal ko higit pa sa pagkatao ko. May co-agent. May Inday Diyosa. Ang Diyosa ni Intoy. Para sa iba ay nakakaumay at nakakasuka ang ganoong tawagan, pero kung ang babaeng pinakamamahal ko ang tatawagin ko ng ganoon, ay ipagmamalaki ko sa buong mundo na pag-aari ko siya. She's everything to me and I know she'll be the first and last goddess of my heart. At sa sobrang pagmamahal ko sa kanya ay pinilit ko laksan ang loob na bumangon mula sa pagkakasalampa ko sa malamig na sahig. Gusto niya maging masaya ako at kahit mahirap ay gagawin ko kahit sa konting sandali. Kaunti dahil hindi ko alam kung hanggang kailan ko matitiis na malayo sa kanya. Gusto ko nang sumunod. Sa huling pagkakataon ay magpapaalam ako sa kanya ng personal kahit ang kapalit noon ay ang patuloy na pagkawasak ng puso ko. Ang patuloy na pagkabasag ko na walang kahit na sino makakabuo maliban sa kanya. Dahil sa biglang pagtayo ay nakaramdam ako ng hilo pero walang-wala iyon sa lungkot na nasa puso ko. Patuloy pa rin sa pagdaloy ang mga luha ko at wala akong magawa para pigilan iyon. Hinang-hina ako dahil ilang araw na rin akong walang kain dahil hindi kayang tumanggap ng kahit na ano ang katawan ko. Bumalik ka sa akin. Inday, Diyos ako. Usal ko habang dahan-dahan naglalakad sa walk-in closet ko para kumuha ng shade. Agad ko yung sinuot para takpan ng namamaga kong mga mata. Ang damit na suot ko ng araw na isinugod siya sa ospital ay siyang damit pa rin na suot ko ngayon pero wala akong pakaalam kung ano nang amoy at itsura ko. Wala na naman ako rason para magpabango at pumorma. Wala na ang Inday Diyos ako na aamoy sa akin at makikipagkadal buong araw. She's gone, but not dead. For me, she's still here. Here at my heart. Ilang minuto siguro ang itinagal ko bago makababa mula sa silid ko. Nanlaki ang mata ni Mommy na makita ako. Nakabihis na sila ni Daddy at papalabas na ng bahay. Oh my God! Son! Naiiyak siya lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Walang paki kung madumi ang suot ko. Imbis na gumaan ang loob ko ay mas lalo ko naramdaman ang pagkadurog noon. Mas lalo ako naiyak. Isang linggo nang mahigpit akong hindi lumalabas ng kwarto. Walang kinakausap, hindi kumakain at tanging pag-iyak lamang ang ginagawa ko. Oh, I'm dying in pain. Bulong ko habang humahagulhol. Hindi ko na po kaya ang sakit. Don't say that, my son. Be strong for her. For your love. Tugon niya pero umiiling lang ako. But the pain is too much, Mom. I can't handle it anymore. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap sa akin. Pupuntahan natin siya. Pupunta tayo sa kanya. Dahan-dahan akong tumango. Naramdaman ko rin ang pagyakap sa akin ni Daddy. We are here, son. Tutulungan ka namin. Hindi ako nakasagot dahil pangit bang pakinggan ay alam kong walang makatutulong sa akin para alisin ang sakit. Tila permanente na iyon sa puso ko lalo kapag naiisip kong wala na siya. Mom, Dad, I want her to be my wife. Pareho silang natigilan dahil sa sinabi ko. Are you sure? Lumuluhang tanong ni Mommy at walang pag-aalilangan akong tumango. Hindi ko siya gustong pakasalan dahil yun ang pangako ko, kundi gusto ko siyang pakasalan dahil gusto kong kahit sa huling panahon niya, dito sa lupa ay may pangahawakan ako na akin siya. Na kahit wala na siya, ay matatawag ko siyang asawa ko. Hindi na ako magmamahal pa bukod sa kanya at sigurado ako sa bagay na iyon. I want to marry her. I want her to be my Mrs. Third Miller. Sambit ko pa.
Oh, son. Niyakap nila ako. If that's what you want, then we will support you. Sagot ni Daddy. Pagkatapos kong tumango ay namalayan ko na lang ang sarili ko na tahimik na umiiyak sa loob ng sakyan habang ang mga magulang ko ay nasa unahan. Ang mga kapatid mo'y nauna na dahil sila ang tumulong sa pag-aasikaso ng libing niya. Tugon ni Daddy. Mapait akong ngumiti habang nakatanaw sa kawalan ng daan na tinatahak ng sakyan. Kahit papaano ay nagpapasalamat ako dahil nandiyan ang mga kapatid ko. Handa sila gawin ang bagay na alam nilang mahalaga sa akin pero hindi ko magawang harapin. Nakangiti ako habang patuloy sa pag-agos sa mga luha ko. Sa kabila ng sakit ay hindi ko mapigil ang makaramdam na excitement sa katotohanan ng ikakasal ako sa babaeng mahal ko. I know this is selfishness pero minsan lang ako maging makasarili. Gusto kong maikasal sa kanya at maging mabisa iyon kahit wala na siya. Wala man ang approval niya ay alam kong pareho kaming sasaya kapag naging isa kami. Marrying a dead person is the most memorable for me dahil ang pakakasalan ko ay ang babaeng dahilan kung bakit ako buhay. We're here. Anunsyo ni Daddy at ilang sandali lang ay tumigil na ang sakyan. Pinalamigan ako ng buong katawan ng matanaw ang sementeryo at sa pinakabukanan nito ay tanaw ko ng mga kapatid ko na nakaharap sa puting kabaong habang ang pare ay nasa harap nito. Binalot ako ng takot at panginginig dahil sa ilalibong pagkakataon na pagkakabasag ng puso ko sa isiping nasa loob ng kabaong na iyon nakahiga ang babaeng mahal ko. Mariin akong pumikit at mahigpit na napahawak sa driver's seat. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya makita siyang ganito. Umuwi na po tayo, Mom. I can't do this. Nautal kong tugon sa mga magulang ko at pilit kong iniiwasan na mapatingin sa gawing umawasak sa puso ko. But Tress, my son, you need to do this. Gusto mo maging asawa siya at ikasal sa kanya, right? Agad akong tumango. Habang hinahaplos ang dibdib ko para pawiin ang sakit pero wala akong naitulong kaya nakagat ko na lamang ang labi ko para pigilan ang pag-iyak. I know you love her so much. So please, son, be strong. Masuyong pinunasan ni Mommy ang mga luhang hindi ko mapigilan. Mas lalo kong nilaksan ang loob ko at muling tumingin sa gawin nila. Natuon ang buong atensyon ko sa puting kabaong na napapalibutan ng mga puting roses. Wala sa hinagap ko na dadating kami sa ganitong punto pero alam ko rin na kailangan kong laksan ang loob ko para sa kanya. Kahit ilang araw lang at pagkatapos noon ay susunod ako sa kanya. Gamit ang nangihinang mga tuhod at paa ay sinubukan kong buksan ang boxseat ng kotse at nagsimulang humakbang papalapit sa kanya. Hindi ko hinubad ang suot kong shades para takpan ang sobrang sakit na nararamdaman ko na agad na makikita sa mga mata ko. Naririnig ko na ang boses ng pare at hagulhol ng mga kapatid ko at ni General na siyang nakatayo sa gilid na parte ko nasaan ang pare. Our Father in Heaven, we thank you that through Jesus Christ, you have given us the gift of eternal life. Keep us firm in the faith that nothing can separate us from your love. When we lose someone who is dear to us, help us to receive your comfort and to share it with one another. Hindi ko na napigilan na mapahaguluhol ng matanawan ko ang kanyang magandang muka na nasa loob ng kabaong. Payapang natutulog na kailanman ay hindi na magigising. We thank you for what you have given us through Caroline Grace. We now entrust ourselves to you, just as we are, with our sense of loss and of guilt. When the time has come, let us depart in peace and see you face to face, for you are the God of our salvation. Lahat ay napatingin sa akin na bigla akong tumakbo papalapit sa katawan niya. Nakasuot siya ng bestidang puti na sumisimbolo ng pagiging mabuti at malinis niya. Hindi ko palang kayang pigilan ang emosyon ko lalo na makita ko siya ng malapitan. Hinaplos-haplos ko ang salaming humaharang para tuluyang mahawakan ang kanyang mukha. Kulang ang sabihing namamatay din ako sa nasasaksihan ng mga mata ko. Inililibing ang babaeng mahal ko at wala akong magawa. Kasabay ng paglakas ng iyak ko ay ang paglakas din ng iyak ng mga kapatid ko, ni General, ni Angela at ng mga magulang ko. Isama mo na lang ako. Isama na lang ako sa'yo. Pagkausap ko sa kanya, malabong-malabo na ang mga mata ko dahil sa pamamaga sa sobrang pag-iyak. Hindi ko kayang mag-isa. Pinakatitigan ko ang malaanghel niyang muka
Ang labi niyang noon ay palaging pula at madalas kumikibot kapag dumadaldal siya. Ngayon ay wala itong buhay at nakatikom na lang. Ang ilong niyang napakatangos na nalalaki ang butas kapag naiinis siya sa akin. Ang pares ng mga mata niyang puno ng pagmamahal kapag tumitingin sa akin. Lahat wala ng buhay. Sobra-sobra na ang pangungulilang nararamdaman ko. Walang-wala ang sakit ng mga nagdaang linggo sa tripleng sakit na nasa puso ko ngayon dahil nasa harapan ko na ang katotohanan na wala na siya. Ililibing na ang katawan niya at hindi ko na yun mayayakap kahit na kailan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Inday Diyos ako. Wala akong sawang inuulit-ulit iyon. Wala akong pakaalam sa mga taong nakapaligid sa akin. Inday Diyos ako, hindi ko kaya. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Mommy mula sa likod ko. May katandaan na siya ngunit hindi niya ako magawang pabayaan. Humahagulhol din siya ng iyak. Sana, naiayos na namin ang lahat at tandaan na ang pari na ikasal kayo. Mas lalo kong hinaplos sa salamin kung saan malinaw ko nakikita ang magandang mukha ng Inday Diyos ako. Magpapakasal tayo. Gustong-gusto kita maging asawa. Gusto kong tuluyan ka maging akin bago ko umalis. Pagkausap ko sa kanya habang may pilit ng ngiti sa mga labi ko. Tumayo ako ng alalayan ako ng mga kapatid ko na pansamantalang lumayo sa kabao. May isa lalaki naka-corporate attire ang lumapit kay Daddy at may ibinigay na papel at maliit na kahong kulay pula. Naikayom ko mga kamao ko ng dahan-dahan nilang buksan ng coffin para tuluyan kung makita ang buong katawan niya.